Ang malaking mansyon ng mga De Villa na karaniwang tahimik ay biglang nyanig ng isang malakas na kalabog. Sinundan iyon ng tunog ng nabasag, nababasagin at ang mahinang paghikbi ng isang bata. Nagliliyab ang takot sa dibdib ni Valeria. Kilala niya ang hikbing iyon. Iyon ang tunog ng isang pangarap na muling nadurog. Mabilis siyang sumilip mula sa kusina. Ang basahan sa kamay niya ay halos lukutin na sa higpit ng hawak. Ang tanawing bumungad sa kanya ay lalo pang nagpatindi ng kanyang pangamba. Sa gitna ng malawak na sala, sa ibabaw ng mamahaling Persian carpet, nagkalat ang mga bubog ng baso at ang kulay kahel na mantsa ng orange juice. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pinakamasakit ay ang lukot na lukot at basang-basa na drawing papers sa sahig, isang obra na buong umagang pinaghirapan ng maliliit na kamay ni Gabriel. At sa tabi nito, nakatayo si Isabel, ang magandang madrasta ng bata. May perpektong pagkukunwari ng pagkagulat sa kanyang mukha. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. "Oh my goodness! I'm so sorry, baby!" Malambing niyang sabi, ngunit ang boses niya ay may tinatagong lamig. "Hindi ko sinasadya. Nadulas lang talaga ako. Kasalanan nitong si Valeria, kung saan-saan iniiwan ang mga gamit niya." Napayuko si Valeria, dinaramdam ang bigat ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Iyon na ang kanyang papel sa bahay na ito. Ang tagasalo ng lahat ng sisi, ang anino na nagtatago sa likod ng bawat kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniwasan niya ang mga mata ni Gabo na puno ng luha. Nakita niya ang guhit, isang bahay, isang araw na nakangiti, at 3 tao na magkakahawak kamay. Isang pamilya, isang pangarap na sinira ng isang basong juice. "Patawad po, Ma'am Isabel. Ako na po ang maglilinis." Halos pabulong na sabi ni Valeria, at mabilis na pinulot ang mga bubog. Bawat piraso ng salamin ay parang hiwa sa kanyang puso. "Good. At bilisan mo dyan. Darating na si Ricardo." Utos ni Isabel bago tumalikod at umupo sa sofa na parang reyna, abala, sa pagbuklat ng isang mamahaling magazine. Nang matapos maglinis, dahan-dahang nilapitan ni Valeria ang bata. Si Gabo, ang kanyang alaga, ang kanyang munting anghel. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair, nakayuko ang munting ulo, nanginginig ang maliliit na balikat. Hindi ito nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. "Gabo." Mahinang tawag niya, puno ng pag-aalala. Inangat ng bata ang kanyang mukha. Pula ang mga mata nito at may isang butil ng luha na gumuhit sa kanyang pisngi. "Para kay Papa po yan, Yaya Val," sabi nito sa basag na boses. "Surprise ko po sa kanya." Naramdaman ni Valeria ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang haligi ng tahanan, si Don Ricardo de Villa. Matikas, makisig at may dalang aura ng kapangyarihan at pagkabahala sa negosyo. Ngunit ang mga mata nitong laging abala ay dumaan lang kay Gabo na parang hangin. Isang mabilis na tango lang ang ibinigay nito sa sariling anak. Pero nang makita nito si Isabel, nagbago ang lahat. Nawala ang pagod sa mukha ni Don Ricardo, napalitan ng isang malapad na ngiti. Mabilis siyang lumapit at hinalikan ng asawa sa mga labi. "I missed you, my love," bulong nito. "I missed you more, honey," sagot ni Isabel. Isinasabit ang mga braso sa leeg ng asawa. Ang mga tingin niya ay mapanukso. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Valeria ang pagbagsak ng balikat ni Gabo. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito kanina ay tuluyan ng namatay, na parang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Walang nakapansin, o marahil walang gustong pumansin. Gabi na. Dinala na ni Valeria si Gabo sa kanyang silid. Tinulungan niya itong magbihis. Inalala yan sa pagkain ng hapunan na halos hindi nito ginagalaw.
At ngayon ay inihahanda na niya ito para matulog. Sa buong oras na yon, nanatiling tahimik ang bata. Ngunit alam ni Valeria, sa loob ng munting katawan na iyon ay may isang malaking bagyo ng kalungkutan. Umupo siya sa gilid ng kama, hinaplos niya ang buhok ng bata. "Huwag ka nang malungkot, Gabo," sabi niya. "Bukas, gagawa tayo ng bago. Mas maganda pa." Umiling si Gabo. "Kahit anong gawin ko, Yaya, hindi naman po napapansin ni Papa." Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Valeria. Anong isasagot niya sa isang katotohanang napakasakit? "Alam mo ba?" Panimula niya, pilit na pinapasigla ang boses. "Ang mga bituin sa langit, minsan natatakpan sila ng ulap. Akala natin wala na sila, pero andyan lang sila, naghihintay. Naghihintay ng tamang panahon para muling magniningning." Tumingin sa kanya si Gabo, ang mga matay puno ng pagtataka. "Ganoon ka, Gabo. Ikaw ang pinakamaliwanag na bituin, at balang araw, makikita rin nila ang liwanag mo. Maniwala ka kay Yaya." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Iyon na ang pinakamalaking gantimpala para kay Valeria. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Sige na, matulog ka na, anghel ko." Kinumutan niya ito at dahan-dahang lumabas ng silid, iniwang bahagyang nakaawang ang pinto. Pagpasok niya sa sariling kwarto, napasandal siya sa pinto at napapikit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Hanggang kailan? Hanggang kailan sila magtitiis sa dilim na ito? Bigla, isang anino ang tumabon sa siwang ng pinto. Napamulat si Valeria. Nakatayo roon si Isabel. Nakahalukip-kip, may mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Isang nangiting mapanukso ang sumilay sa kanyang labi. "Ang galing mong magkwento, Valeria," sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "Mga bituin? Pag-asa?" Lumunok si Valeria. "Ma'am." Lumapit si Isabel. Ang bawat hakbang ay may dalang panganib. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Ang nangiti nito ay hindi umaabot sa mga mata. "Huwag mong turuan umasa ang isang inutil," mariin nitong sabi, halos pabulong. "Isang pabigat." Ganoon siya, at ganoon na siya mananatili. Tandaan mo iyan. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at naglakad palayo. Iniwan si Valeria na nanginginig sa takot at galit. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Humiga siya sa kanyang kama, pero hindi siya dinalaw ng antok. Ang mga salita ni Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, parang mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Ilang oras ang lumipas, sa kalaliman ng gabi, nang ang tanging maririnig na lang ay ang tibok ng kanyang puso. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Napabalikwas ng bangon si Valeria. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Iisang tao lang ang nagmamay-ari ng sigaw na yon, Gabo. Hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang pasilyo patungo sa kwarto ng bata. Walang katok, walang paalam. Itinulak niya ng buong lakas ang pinto. At ang kanyang nakita ay isang imahe mula sa pinakamasama niyang bangungot. Nakatayo si Isabel sa tabi ng kama. Sa kamay nito, hawak ang isang sinturon na gawa sa katad. At sa mukha nito, may isang nangiti ng demonyo habang nakatingin sa umiiyak at nanginginig na si Gabo sa sulok ng kama. Ang mga mata ni Isabel ay tila nagniningas sa galit. Hindi nag-isip si Valeria. Sa isang iglap, tumakbo siya palapit sa kama at niyakap ng mahigpit si Gabo. Isinangga niya ang kanyang sarili sa bata. Tinalikuran niya si Isabel kasabay ng paghampas ng sinturon. Plak! Isang matalim at mainit na kirot ang gumuhit sa likod ni Valeria. Napadaing siya, ngunit hindi siya bumitaw. Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa nanginginig na katawan ni Gabo, na para bang gusto niyang ipasok ang bata sa kanyang dibdib upang protektahan ito sa mundo. "Tama na po. Ma'am, parang awa niyo na."
Sigaw ni Valeria, ang boses niya ay nanginginig sa sakit at galit. Bata po siya. Wala siyang kalaban-laban. Napatigil si Isabel. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Nakabitin pa rin sa ere ang kanyang kamay na hawak ang sinturon. Tinitigan niya si Valeria ng masama. Ang mga matay nanlilisik na parang isang ahas na handang manuklaw muli. Ngunit unti-unti, ibinaba niya ang kanyang kamay. Alam niyang kapag nag-iwan siya ng marka sa mukha o katawan ni Gabo, magtatanong si Ricardo. Masyado kang pakialamera, Valeria. Anggil ni Isabel. Inayos niya ang kanyang buhok at ang gusot sa kanyang seda na pantulog. Tila walang nangyaring karahasan. Lumapit siya ng bahagya at yumuko sa tapat ng tenga ni Valeria. Pasalamat ka at ayokong madumihan ang mga kamay ko ngayong gabi. Pero tandaan mo ito, kapag nakarating ito kay Ricardo, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang maihaharap sa kahit sino. Tumalikod si Isabel at naglakad palabas ng kwarto. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay parang martilyo sa katahimikan ng gabi. Nang marinig ni Valeria ang pagsara ng pinto, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Kumikirot ang likod niya kung saan tumama ang sinturon, pero binaliwala niya ito. Humarap siya kay Gabo. Ang bata ay nakasiksik sa sulok ng headboard, yakap-yakap ang sarili at walang tigil sa pag-iyak ng walang tunog. Gabo, bulong ni Valeria. Wala na siya. Ligtas ka na. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ng bata sa mukha nito. Ang mga mata ni Gabo ay puno ng takot na hindi dapat nararamdaman ng isang musmos. Bakit po? Bakit po niya ako galit na galit sa akin, Yaya? Tanong ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Masama po ba akong bata? Nadurog ang puso ni Valeria. Paano niya ipapaliwanag ang kasamaan ng isang tao sa isang inosente? Imbes na sumagot, tumayo si Valeria. Pumunta siya sa cabinet sa gilid ng kwarto. Mula sa pinakamataas na istante, kinuha niya ang isang bagay na matagal na nilang itinatago. Isang lumang kahon ng musika. Gawa ito sa mahogany, may mga ukit na rosas at medyo kupas na ang barnis. Ito ang nag-iisang alaala na naiwan ni Eliza, ang tunay na ina ni Gabo. Umupo ulit si Valeria sa tabi ng bata at ipinatong ang kahon sa kandungan nito. Naalala mo ba ito? Tanong niya. Tumango si Gabo at dahan-dahang hinaplos ang kahon. Bigay ni Mama Eliza. Oo, sagot ni Valeria. Noong baby ka pa, ito ang laging pinapatugtog ng mama mo para patulugin ka. Sabi niya, sa tuwing maririnig mo ang musikang ito, malalaman mong hindi ka nag-iisa. Inikot ni Valeria ang susi sa likod ng kahon. Ting! 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 Isang malungkot pero malambing na melodya ang pumuno sa kwarto. Claire de Lune, ang paboritong piyesa ni Eliza. Habang nakikinig sila sa musika, unti-unting kumalma si Gabo. Ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib ay naging mas mabagal. Sumandal siya kay Valeria at hinayaan niyang haplusin ng yaya ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Valeria ang huling habilin ng kanyang sariling ina na siyang dating mayordoma ng pamilyang ito. Valeria, mangako ka. Huwag mong pababayaan ang anak ni Eliza. May panganib sa bahay na yon. Ikaw lang ang magiging pananggalang niya. Noon, hindi niya naintindihan kung anong panganib ang tinutukoy ng kanyang ina. Ngayon, alam na niya. At hinding-hindi siya sisir sa pangako niya. Yaya Val, basag na sabi ni Gabo habang nakatitig sa umiikot na balerina sa loob ng kahon. Ano yon, anak? Iniwan din ba ako ni Mama Eliza dahil lumpo ako, dahil pabigat ako? Napatigil si Valeria sa paghaplos. Ang tanong na yon ay parang isang sampal. Gusto niyang sumigaw ng hindi. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Pero wala siyang patunay. Ang alam ng lahat at ang pinalalabas ni Isabel ay naglayas si Eliza sumama sa ibang lalaki. Hindi totoo yan, Gabo, mariin niyang sabi.
Bagaman nanginginig ang boses. Mabuting tao ang mama mo. Sigurado ako. May dahilan kung bakit nawala siya. At hindi yun dahil sa'yo. Nakatulog na si Gabo dahil sa pagod at iyak. Inayos ni Valeria ang kumot ng bata at dahan-dahang kinuha ang music box mula sa kamay nito para ibalik sa taguan. Habang hawak niya ang kahon, naramdaman niya ang kirot sa kanyang braso. Pero mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Kailangan niyang protektahan si Gabo. Pero paano? Isa lang siyang katulong. Wala siyang kapangyarihan laban kay Isabel. Pinunasan niya ang kahon gamit ang laylayan ng kanyang damit. Luma na talaga ito. May mga gasgas na sa ilalim. Napansin niya ang isang maliit na awang sa ilalim na bahagi ng kahon. Akala niya ay sira lang ito ng kahoy. Hinaplos niya ito ng kanyang hinlalaki. Pero hindi ito sira. May naramdaman siyang maliit na umbok. Halos hindi ito mahahalata kung hindi mo sasalatin ng maigi. Para itong isang maliit na switch o lever na nakatago sa desensyo ng mga ukit. Kumunot ang noo ni Valeria. Ilang taon na niyang nililinis ang kahon na ito. Pero ngayon lang niya ito napansin. Baka dahil sa luma na? O baka sadyang itinago ito? Lumingon siya sa pinto para siguraduhing walang tao. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng kanyang kuko, sinubukan niyang itulak ang maliit na umbok. Click! Isang mahinang tunog ang narinig. Hindi bumukas ang takip ng kahon sa itaas. Sa halip, ang ilalim na bahagi ng kahon, ang akala niyang solidong kahoy, ay bumaba ng kaunti na parang isang maliit na sikretong lagayan. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Pagod. Iyon lang ang nararamdaman ni Don Ricardo habang papasok siya sa malaking pinto ng kanyang tahanan. Katatapos lang ng isang linggong business trip sa Singapore. Sunod-sunod na meeting, pirmahan ng kontrata, at pakikipagplastikan sa mga investors. Gusto na lang niyang humiga at magpahinga. Gusto niya ng katahimikan. Ricardo, honey, you're home. Sinalubong siya ni Isabel ng isang mahigpit na yakap at halik. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay agad na pumuno sa kanyang ilong. Ito ang pampalubag loob niya. Ang kanyang magandang asawa na laging nakaaayos, laging nakangiti. I missed you, Belle. Bulong niya at hinalikan ito sa noo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang maliit na figura na nakaupo sa wheelchair, si Gabriel. Tahimik. Nakatingin lang, bumuntong hininga si Ricardo. Sa tuwing nakikita niya ang anak, naaalala niya ang mga problema. Ang mga therapy na walang nangyayari. Ang awa sa mga mata ng mga business partners niya kapag nagtatanong tungkol sa pamilya. Gabo? Andyan ka pala. Bati niya ng walang sigla. Hello po, Papa. Welcome home po. Mahinang sagot ng bata. Dumukot si Ricardo sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang maliit na kahon ng velvet. Para sa'yo, mahal. Iniabot niya ito kay Isabel. Binuksan ito ni Isabel at nanlaki ang mga mata. Isang kwintas na may palawit na diamante. Oh, honey. It's beautiful, thank you. Niyakap siya nito ng mahigpit. Tumingin si Ricardo kay Gabo. Nakalimutan niyang ibili ng regalo ang bata. Sa airport na lang siya nakakuha ng kung ano. Dumukot ulit siya sa bag at inilabas ang isang plastik na laruang kotse. Oh, eto. Pasalubong mo. Inabot niya ito sa yaya na si Valeria, na nakatayo sa likod ni Gabo. Hindi man lang siya tumingin sa mata ng anak. Salamat po, Papa. Rinig niyang sabi ni Gabo. Pero parang may basag sa boses nito. Aakyat na sana siya sa kwarto para magbihis nang biglang tumili si Isabel. Oh my God! Ang carpet ko! Napalingon si Ricardo. Nakita niyang nakaturo si Isabel sa mamahaling puting carpet sa paanan ng hagdan. May malaking mantsa ng tsokolate doon. At sa paanan ni Gabo, may nakahulog na chocolate bar. Kakalatag lang niyan kahapon, Ricardo. Imported pa yan galing Europe. Hysterical na sigaw ni Isabel. Sinabi ko naman sa'yo, Gabo.
'Di ba? Huwag kang kakain dito sa sala. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang ulo. Ang pagod sa trabaho at ang ingay sa bahay ay nagsama-sama. Gabriel, sigaw niya. Ano ba? Wala ka na bang ginawang tama? Nakita niyang namutla ang bata. Papa, hindi po ako. Inabot lang po ni Tita Belle. Huwag kang magsinungaling. Putol ni Isabel. Nakita kitang hawak yan. Diyos ko, Ricardo. Ganito na lang ba tayo palagi? Mag-aalaga ng batang hindi marunong sumunod. Pagod na ako. Napahawak si Ricardo sa kanyang sentido. Sumasakit ang ulo niya. Gusto niyang matapos na ang ingay. Valeria, linisin mo yan. Bulyaw niya. Pagkatapos ay binalingan niya ang anak. Ang tingin niya ay puno ng dismaya. Bakit ba lagi ka nalang pabigat, Gabriel? Hindi ka na nga makalakad. Pati ba naman simpleng utos hindi mo masunod? Katahimikan. Parang sinaksak ang puso ng bata sa mga salitang yon. Nakita ni Ricardo ang panginginig ng mga labi ni Gabo. Ang mga luha ay nagsimulang umagos. Papa! Hikbi ni Gabo. Pinilit nitong igalaw ang wheelchair palapit sa kanya. Gusto nitong magpaliwanag. Gusto nitong magpahug. Papa, sorry na po. Papa, umakyat na kayo sa kwarto. Taboy ni Ricardo at tumalikod na para umakyat ng hagdan. Pero mapilit si Gabo. Sa kagustuhan nitong maabot ang ama, pinilit nitong tumayo mula sa wheelchair. Kumapit ito sa railings ng hagdan. Hinihila ang sarili paakyat. Papa, please, makinig ka po. Gabo, ano ba? Sigaw ni Isabel. Lumapit ito sa bata. Bumalik ka nga doon. Nilingon ni Ricardo ang eksena. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan. Nakita niyang hinawakan ni Isabel ang braso ni Gabo. Akala niya ay aalalayan ito ng asawa pabalik sa wheelchair. Bitawan niyo po ako, Papa. Sigaw ni Gabo, nagpupumiglas. Ang kulit mong bata ka. Nanggagalaiting sabi ni Isabel. Nagkatitigan sila ni Ricardo. Sa isang iglap, parang bumagal ang oras. Nakita niya ang kamay ni Isabel sa dibdib ni Gabo. Nakita niya ang pagtulak, hindi ito pag-alalay. Itinulak nito ang bata palayo. Ang sigaw ni Gabo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mula sa ikalawang baitang ng hagdan, nawalan ng balanse ang bata. Ang mahinang katawan nito ay bumagsak pabalik. Blag! Tumama ang likod ni Gabo sa matigas na sahig na marmol. Kalabog. Tumama ang ulo nito sa paanan ng mabigat na vas. Pagkatapos, katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng purong sindak. Nakita niya si Gabo sa paanan ng hagdan. Nakapilipit ang katawan. Ang chocolate bar ay nasa tabi ng kamay nito. At dahan-dahan, may pulang likido na gumuhit mula sa ilalim ng ulo ng bata. Dumadaloy patungo sa puting carpet na inaalala ni Isabel kanina. Gabriel? Tawag ni Ricardo. Ang boses niya ay naging pabulong. Hindi gumalaw ang bata. Gabriel! Sigaw niya at dali-dali siyang tumakbo pababa. Halos madapa sa pagmamadali. Lumuhod siya sa tabi ng anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang mukha nito. Anak? Gabo? Gising! Walang sagot. Maputla ang mukha nito. Malamig. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw niya. Isang sigaw na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingala siya kay Isabel. Nakatakip ang kamay nito sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki. Nadulas siya, Ricardo. Nauutal na sabi ni Isabel. Nakita mo yun, di ba? Nagpupumiglas siya. Nadulas siya. Pero sa sandaling iyon, hindi narinig ni Ricardo ang asawa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at paputol-putol na paghinga ng kanyang anak. Ospital.
puti at amoy gamot, ang tunog ng mga makina, ang ilaw na masakit sa mata. Nakaupo si Ricardo sa labas ng emergency room. Nakasubsob ang mukha niya sa kanyang mga palad. Ang dugo ng anak niya ay nasa kanyang polo pa rin. Bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Mabilis na tumayo si Ricardo. "Dok, kamusta ang anak ko? Sabihin mong okay lang siya." Bumuntong hininga ang doktor at tinanggal ang salamin nito. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Isang tingin na nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Ricardo. "Mr. De Villa," panimula ng doktor sa mababang boses. "Ginawa namin ang lahat. Stable na siya ngayon pero ano, Dok? Masyadong malakas ang impact sa kanyang spine at sa kanyang ulo. May pamumuo ng dugo sa kanyang utak. Kailangan niyo itong ihanda ang inyong sarili." Huminto ang doktor. Tila naghahanap ng tamang salita. Posibleng hindi na siya magising. At kung magising man siya, malaki ang posibilidad na mananatili na siyang paralisado habang buhay. Nanghina ang mga tuhod ni Ricardo. Napaupo siya pabalik sa silya. Ang huling sinabi niya sa anak niya. Ang huling narinig nito mula sa kanya ay, "Bakit ba lagi ka nalang pabigat?" At ngayon, baka iyon na ang huling pagkakataon na marinig niya itong magsalita. Kasalanan niya ito, Ricardo. Patuloy ni Isabel, ang kanyang daliri ay nakaturo kay Valeria habang ang mukha ay basa ng luha. Kung hindi sana siya pabaya, kung binantayan niya sana si Gabo habang nasa taas ako, hindi sana mangyayari ito. Naramdaman ni Valeria ang pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin ang totoo na nakita niyang tinulak ni Isabel ang bata, na ang mga luhang iyon ay peke. Ngunit nang tingnan niya si Don Ricardo, nakita niya ang pagod at ang unti-unting pagbuo ng galit sa mga mata nito. "Umuwi ka muna, Valeria." Malamig na utos ni Don Ricardo. Hindi siya nakatingin sa katulong. Nakapako ang tingin niya sa sahig. "Kumuha ka ng mga damit ni Gabo at pag-isipan mo kung karapat-dapat ka pang manatili sa pamamahay ko." "Pero sir," susubok sana si Valeria. "Umalis ka na," sigaw ni Ricardo. Napapikit si Valeria. Yumuko siya, kinuha ang kanyang bag, at tahimik na lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa takot na mawalan ng trabaho, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili niya. Bakit ba lagi na lang siyang tumatahimik? Bakit ba hinahayaan niyang manalo ang kasamaan? Napahinto siya sa tapat ng elevator. Pinahid niya ang kanyang mga luha ng marahas. Hindi na. Naalala niya ang itsura ni Gabo sa kama. Walang malay, puno ng tubo. Kung mamamatay man ang bata, wag naman sana. Mamamatay itong, ang alam ng lahat, ay aksidente ang nangyari. Hindi makatarungan yon. Kailangan niya ng ebidensya. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang bahay na dati puno ng kalungkutan ay ngayoy tila isang libingan. Dumiretso siya sa kwarto ni Gabo para kumuha ng mga damit. Habang nilalagay niya ang mga pajama ng bata sa bag, napatingin siya sa bintana. Tanaw mula doon ang kwarto ni na Isabel at Ricardo sa kabilang wing ng bahay. Alam niyang nasa ospital ang mag-asawa. Walang tao sa bahay kundi siya at ang guard sa gate. Ito na ang pagkakataon. Nanginginig ang mga tuhod, lumabas siya ng kwarto ni Gabo at tinahak ang pasilyo patungo sa master bedroom. Bawat hakbang ay parang may bigat ng mundo. Alam niyang kapag nahuli siya, kulong ang abot niya. Pero wala na siyang pakialam. Binuksan niya ang pinto. Amoy sampagwita at mamahaling leather ang kwarto. Napakaganda, napakalinis. Pero para kay Valeria, amoy demonyo ang lugar na yon. Nagsimula siya ng maghalughog. Binuksan niya ang mga drawer ng vanity mirror ni Isabel. Puro alahas, makeup, at mga resibo ng shopping. Wala. Binuksan niya ang walk-in closet. Hinalungkat ang mga bulsa ng mga designer coats. Wala pa rin. Nasaan? Nasaan ang tinatago mo?
Bulong ni Valeria sa sarili. Sigurado siyang may tinatago si Isabel. Ang paraan ng pagtingin nito, ang mga bulong sa telepono, kapag akala nito ay walang nakikinig. Napaupo siya sa sahig, pagod, at halos sumuko na. Habang nakaupo, napansin niya ang isang antigong kabinet sa sulok ng kwarto. Ito ang personal na lagayan ng mga gamit ni Isabel na laging nakasusi. Pero dahil sa pagmamadali kanina papuntang ospital, nakalimutan itong isara ng maayos. Nakaawang ito ng bahagya. Gumapang si Valeria palapit. Binuksan niya ang pinto ng cabinet. Sa loob, puro mga dokumento ng lupa at bangko. Mga papeles na hindi niya maintindihan. Aalis na sana siya nang may mahagip ang mata niya. Sa pinakailalim na bahagi ng cabinet, sa may ilalim ng sapin na papel, may hugis na hindi pantay. Itinaas niya ang sapin. At doon, nakasiksik sa dilim, ay isang bagay na hindi nababagay sa marangyang pamumuhay ni Isabel. Isang lumang cellphone, isang mumurahing Nokia na dikipad. Luma na ito, gasgas, at mukhang galing pa sa basurahan. Bakit magkakaroon ng ganitong cellphone ang isang Doña Isabel de Villa na laging iPhone ang gamit? Kinuha ito ni Valeria. Mabigat ang telepono sa kanyang palad. Pinindot niya ang power button. Umilaw ang screen. May baterya pa. Ang wallpaper ay hindi litrato ni Ricardo o ni Gabo o kahit ni Isabel. Ito ay litrato ng isang bahay, isang barong-barong, sa isang lugar na mukhang squatters area. Biglang tumunog ang message alert. Beep beep. Halos mabitawan ni Valeria ang telepono sa gulat. May nag-text. Nanginginig ang daliri na pinindot niya ang read. Ang mensahe ay galing sa isang numerong nakarehistro lang bilang X. Ang nakasulat, "Isang linggo na lang, Belle. Kapag hindi ka pa nagpadala ng pera, lalabas na ako. Sasabihin ko kay Ricardo kung sino ka talaga at kung saan ka nanggaling." Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang mapasinghap. Hindi mayaman si Isabel. Hindi siya galing sa alta sosyedad gaya ng sinasabi niya. Isa siyang impostora. At may isang tao mula sa nakaraan niya ang nangingikil sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit desperada siyang makuha ang yaman ni Ricardo. Ito ang dahilan kung bakit sagabal si Gabo. Hawak na ni Valeria ang susi. Akmang ibubulsa na niya ang telepono nang biglang makarinig siya ng tunog mula sa labas. Ang tunog ng makina ng kotse na pumapasok sa driveway. Sumilip siya sa bintana. Ang itim na Mercedes-Benz ni Don Ricardo. Bumalik sila. Bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Don Ricardo at pabagsak na isinara ito sa kanyang likuran. Sumandal siya sa pinto at napapikit. Ang katahimikan ng silid ay hindi sapat upang patahimikin ang ingay sa kanyang utak. Ang imahe ni Gabo na nakahiga sa kama, walang malay, ay parang multong ayaw siyang lubayan. At ang mga salita ni Isabel kanina sa ospital, kasalanan ni Valeria. Dati, madali niyang paniwalaan ang asawa, pero ngayon, may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang takot sa mga mata ni Gabo bago ito mahulog. Ang desperadong sigaw nito. Lumakad si Ricardo patungo sa kanyang mesa. Kumuha siya ng isang baso at sinalinan ito ng whiskey. Ininom niya ito ng diretso, umaasang mapapaso ng alak ang kanyang konsensya. Umupo siya sa kanyang swivel chair at napahilamos ng mukha. Sa paggalaw ng kanyang siko, nasagi niya ang isang tuumpok ng mga lumang libro sa gilid ng mesa. Blag. Nahulog ang mga ito sa sahig. "Buwisit!" bulong niya. Tamad siyang yumuko para pulutin ang mga ito. Isa-isa niyang ibinalik ang mga libro. Ngunit sa pagpulot niya sa pinakahuling libro, may napansin siyang isang bagay na nakaipit sa pagitan ng mga pahina nito. Isang sobre, kulay asul, na mapusyaw. Ang paboritong kulay ni Eliza. Natigilan si Ricardo. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang papel ay luma na at medyo naninilaw, pero amoy sampagwita pa rin ito.
ang pabango ni Eliza. Binasa niya ang nakasulat sa labas, "Para kay Ricardo, sa ating ika-5 anibersaryo." Kumunot ang noo niya. Hindi niya natanggap ang sulat na ito. Ang alam niya, umalis si Eliza bago pa ang kanilang anibersaryo. Ang sabi ni Isabel noon, naglaya si Eliza kasama ang ibang lalaki at iniwan lang ang sulat na nagsasabing hindi na niya mahal ang pamilya nila. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Ricardo ang sobre. Inilabas niya ang papel at sinimulang basahin ng pamilyar at maayos na sulat kamay ng kanyang yumaong asawa. "Mahal kong Ricardo, alam kong masyado kang abala sa kumpanya ngayon para sa future natin. Pero gusto ko lang sabihin kung gaano ako kasaya. Ang munting anghel sa sinapupunan ko, si Gabo, siya ang pinakamagandang regalong natanggap natin. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Kahit anong mangyari, lalaban ako para sa pamilyang ito. Kakausapin ko si Isabel bukas. May mga bagay akong nalaman tungkol sa kanya na dapat mong malaman. Natatakot ako, Ricardo. Pero para sa iyo at kay Gabo, magiging matapang ako." Natapos ang sulat, nanigas si Ricardo. Paulit-ulit niyang binasa ang huling talata. "Hinding-hindi ko kayo iiwan. May mga bagay akong nalaman tungkol sa kanya. Natatakot ako." Ibang-iba ito sa kwentong alam niya. Ang kwentong paulit-ulit na ikinikwento ni Isabel sa kanya sa loob ng maraming taon na si Eliza ay isang makasariling babae na nagsawa sa pagiging ina at asawa. Kung mahal na mahal ni Eliza si Gabo, bakit niya ito iiwan? At anong bagay ang nalaman niya tungkol kay Isabel? Biglang bumukas ang pinto ng library. "Honey, andito ka lang pala." Mabilis na itinago ni Ricardo ang sulat sa loob ng kanyang coat. Humarap siya kay Isabel, sinusubukang itago ang gulat at pagdududa sa kanyang mukha. Pumasok si Isabel, may bitbit na tray ng kape. Nakangiti ito, pero hindi na ito ang dating nangiting nagpapagaan ng loob niya. Ngayon, parang may nakikita siyang anino sa likod ng mga ngiting iyon. "Okay ka lang ba?" tanong ni Isabel. Lumapit at hinaplos ang balikat niya. "Masyado kang nag-aalala. Magiging okay din si Gabo. At kung sakaling hindi man, nandito naman ako. Tayo pa rin naman, di ba?" Tinitigan siya ni Ricardo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan niya ang asawa hindi bilang isang kakampi, kundi bilang isang palaisipan. "Isabel," panimula niya, pinapanatiling kalmado ang boses. "Naalala mo ba noong umalis si Eliza? May sinabi ba siya sa'yo bago siya nawala?" Natigilan si Isabel ng bahagya. Isang mabilis na kislap ng kaba ang dumaan sa mga mata nito, pero agad din itong nawala. "Bakit mo naman natanong yan, honey?" "Matagal na yon." Sagot nito sabay tawa ng mahina. "Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sinabi niya sa akin na sawang-sawa na siya sa buhay natin, na ayaw niya ng batang lumpo o sakitin." "Ganoon ba?" Sagot ni Ricardo. Wala siyang nabanggit na sikreto o tungkol sa'yo. Mas lalong humigpit ang hawak ni Isabel sa braso niya. "Wala, Ricardo. Ano bang nangyayari sa'yo? Pagod lang yan. Inumin mo na itong kape." Tumalikod si Isabel at naglakad palabas. "Maliligo lang ako. Sunod ka na sa kwarto, ha?" Nang magsara ang pinto, inilabas muli ni Ricardo ang sulat. "Kakausapin ko si Isabel bukas." Iyon ang huling araw na nakita niyang buhay si Eliza. Kinabukasan, natagpuan na lang ang sasakyan nito sa bangin. Ang puso ni Ricardo ay nagsimulang kumabog ng mabilis, hindi sa pagmamahal, kundi sa isang umuusbong na galit at takot. Posible bang nagkamali siya sa lahat ng ito? Posible bang ang babaeng nasa kabilang kwarto ay nagsisinungaling sa kanya sa loob ng halos 1 dekada? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang numero ng kanyang private lawyer at investigator. Pinindot niya ang call button. "Attorney Santos," bungad niya sa seryosong tono. "Don Ricardo? Gabing-gabi na po. May problema ba?"
Tumingin si Ricardo sa bintana. Sa madilim na kalangitan, gusto kong buksan mo ulit ang file ng aksidente ni Eliza, utos niya. Po? Pero sir, sarado na ang kasong yan. Police report says it was purely accidental. Wala akong pakialam sa police report. Marin na sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may halong pait at determinasyon. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. Ang mga huling taong nakausap niya, ang mga bank accounts niya, at lalo na ang background ni Isabel bago ko siya nakilala. May katahimikan sa kabilang linya. Masusunod po, Don Ricardo. Binaba niya ang telepono. Kung tama ang hinala niya, hindi lang siya nagkamali. Hinayaan niyang makapasok ang isang ahas sa kanyang tahanan at hinayaan niyang tuklawin nito ang sarili niyang anak. Napatingin siya sa family picture na nasa mesa niya. Siya, si Isabel, at si Gabo. Dinampot niya ito at tinitigan ang mukha ni Isabel. Sino ka ba talaga? Bulong niya. Nakatago si Valeria sa isang madilim na sulok ng kwarto ni Gabo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng lumang Nokia phone na hawak niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pumipindot sa keypad. Incorrect password. Napahampas siya ng mahina sa sahig dahil sa inis. Sinubukan na niya ang lahat. Birthday ni Don Ricardo, birthday ni Gabo, anniversary ng kasal nila ni Isabel. Wala. Hindi mabuksan. Sige na, parang awa mo na. Bulong niya sa telepono na parang naririnig siya nito. Kailangan kong malaman ang totoo. Pero nanatiling nakasarado ang sikreto ng telepono. Bumuntong hininga si Valeria. Ramdam niya ang pagod na sumasabay sa takot. Paano kung mali siya? Paano kung nag-aaksaya lang siya ng oras habang unti-unting namamatay si Gabo sa ospital? Napatingin siya sa bedside table. Doon nakapatong ang lumang music box ni Gabo. Ang huling alaala ni Eliza. Biglang bumalik sa isip niya ang nangyari noong gabing saktan ni Isabel ang bata. Ang maliit na umbok sa ilalim ng kahon. Ang click na narinig niya pero hindi niya nabigyan ng pansin dahil sa takot. Ibinaba niya ang cellphone at kinuha ang music box. Mabigat ito. Luma. Pero puno ng kwento. Kumuha siya ng isang hairpin mula sa kanyang buhok. Itinapat niya ito sa ilalim ng kahon, sa may maliit na siwang na halos hindi makita ng mata. Pinakiramdaman niya ang mechanism. Dahan-dahan. Maingat. Click. Isang tunog ng spring ang narinig. Hindi ang takip sa itaas ang bumukas. Sa halip, ang buong ilalim na bahagi ng kahoy ay bumaba, na parang isang maliit na drawer na nakatago sa loob ng base. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng sikretong lagayan, may dalawang bagay. Isang papel na nakatupi ng maayos at isang maliit na itim na bagay. Isang digital voice recorder. Kinuha niya muna ang papel. Binuklat niya ang papel. Ang mga kamay niya ay nanginginig, kaya't halos mapunit ito. Ang sulat kamay ay magulo. Tila isinulat sa panahon ng matinding takot at pagmamadali. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin, nagtagumpay si Isabel. Lumunok si Valeria. Ang bawat salita ay parang yelo na dumadaloy sa kanyang gulugod. Akala ko, kaibigan ko siya. Pinapasok ko siya sa buhay namin. Pero nalaman ko ang totoo. Siya ay isang impostora. Ang pangalan niya ay hindi Isabel de Vera. Siya ay si Maricel, isang babaeng wanted sa probinsya dahil sa panloloko. Ninakaw niya ang pera ng kumpanya. At ngayon, alam niyang alam ko na. Napahawak si Valeria sa kanyang bibig. Ang babaeng tinitingala sa lipunan, ang asawa ng isang bilyonaryo, ay isang kriminal? Ibinaba niya ang sulat at kinuha ang voice recorder. Maliit ito, itim, at luma na. Pumikit siya at nagdasal ng mabilis. Sana gumagana pa ito. Sana may laman pa. Pinindot niya ang play. May narinig siyang static. Shhh! Shhh! Tapos, possesses. Ang boses ni Eliza. Itigil mo ang sasakyan, Isabel.
Saan mo ako dadalhin? Ang boses ay puno ng panik. Sumagot ang isa pang boses, mas bata, mas matinis, pero kilalang kilala ni Valeria. Dadalhin kita sa lugar kung saan hindi ka na makakapagsalita, Eliza. Napasinghap si Valeria. Si Isabel. Bakit mo ginagawa ito? Kaibigan kita. Sigaw ni Eliza sa recording. Kaibigan? Ginawa mo lang akong alalay. Inggit na inggit ako sa'yo, Eliza. Nasa iyo ang lahat. Ang yaman, ang asawa, ang buhay na gusto ko. At ngayon, magiging akin na ang lahat ng iyon. Baliw ka na. Ibaba mo ako. Pakawalan mo ako. May tunog ng agawan. Kalabog. Bitawan mo ang manibela. Mamatay ka na. Pagkatapos, isang nakakagimbal na tunog ng gulong na umuudlot sa aspalto. Screech! Isang malakas na blag. Tunog ng metal na nayuyupi at basag na salamin. At pagkatapos, katahimikan. Ilang segundong katahimikan. Hanggang sa narinig niya ang mabigat na paghinga ng isang tao at ang boses ni Isabel, humihingal, pero tumatawa ng mahina. Paalam, Eliza. Click. Natapos ang recording. Nabitiwan ni Valeria ang recorder. Nahulog ito sa kanyang kandungan. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kwarto ay tila naubos. Hindi ito aksidente. Hindi naglaya si Eliza. Pinatay siya. Pinatay siya ni Isabel. At narinig iyon ng buong mundo sa loob ng maliit na recorder na yon. Siya ay nakatira sa iisang bubong kasama ang isang mamamatay tao. Isang demonyo na pumatay sa kanyang best friend para agawin ang buhay nito. At ngayon, ang demonyong yun ang nagpapahirap sa anak ng kanyang biktima. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang dalhin ito kay Don Ricardo. Kailangan niyang tumawag ng pulis. Dali-dali niyang kinuha ang recorder at ang sulat. Akmang tatayo na siya nang biglang, "Creet!" Ang tunog ng pinto ng kwarto ni Gabo na dahan-dahang bumubukas. Nanigas si Valeria. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pintuan, nakatayo si Isabel. Nakasuot pa rin ito ng itim na damit na panggising sa ospital. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang muka ay kalmado, blanko. Pero ang mga mata nito, nakapako ang tingin sa kamay ni Valeria. Sa hawak niyang recorder, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Dahan-dahang sumilay ang isang ngiti sa labi ni Isabel. Hindi ngiti ng isang anghel, kundi ngiti ng isang halimaw na nakakita ng kanyang susunod na biktima. Pumasok ito sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Click! Nilock niya ito. "Sabi ko na nga ba?" Malamig na sabi ni Isabel habang humahakbang papalapit. "Masyado kang pakialamera, Yaya." Binitawan ni Isabel ang doorknob at sumugod na parang isang mabangis na hayop. "Akin na yan!" Sigaw niya, ang muka ay pumula sa galit. Hindi nagpatinag si Valeria. Sa takot na mawala ang ebidensya, mabilis niyang isiniksik ang maliit na voice recorder sa loob ng kanyang bra. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ito." Sigaw pabalik ni Valeria. Dapat malaman ni Don Ricardo kung anong klaseng demonyo ka. Sinabunutan siya ni Isabel. Napadaing si Valeria sa sakit habang hinihila ang kanyang buhok pababa. Pero lumaban siya. Tinulak niya ang madrasta gamit ang buong lakas ng kanyang mga braso na sanay sa mabibigat na trabaho. Blag! Tumalsik si Isabel at tumama ang likod nito sa cabinet. Nahulog ang ilang mga figurine at nabasag sa sahig. Humingal si Valeria. "Tama na, Isabel. Tapos ka na." Dahan-dahang tumayo si Isabel. Inayos nito ang nagulong buhok. Tumingin ito sa pinto tapos kay Valeria at biglang nangumiti ng nakakakilabot. "Talaga bang sa tingin mo maniniwala sa iyo ang asawa ko?" Bulong nito. Sa isang iglap, kinuha ni Isabel ang isang basag na piraso ng porselana mula sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Anong gagawin mo?" Walang pag-aalinlangan,
Inihagis ni Isabel ang sarili sa pader. Bog! Pagkatapos, giniisa nito ang sariling braso gamit ang matalim na porselana. Dugo. Agad na lumabas ang dugo mula sa maputing balat ni Isabel. At pagkatapos, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng takot at pagmamakaawa. Tulong! Ricardo? Tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Baliw ka na! Sigaw ni Valeria, umaatras sa takot. Mabilis na ginulo ni Isabel ang sariling damit. Pinunit ang laylayan nito at nagpadulas pa upo sa sahig. Sa gitna ng mga bubog, umiiyak ng malakas. Bitawan mo ako. Huwag. Parang awa mo na. Sigaw pa nito. Kahit na nakatayo lang si Valeria sa malayo. Bumukas ang pinto ng padabog. Anong nangyayari dito? Pumasok si Don Ricardo. Ang mukha nito ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ang nadatnan niyang eksena ay sapat na para magdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang asawa, nakahandusay sa sahig, duguan, umiiyak at nanginginig. At si Valeria, nakatayo sa tapat nito. Magulo ang buhok at humihingal. Ricardo! Gumapang si Isabel palapit sa asawa, yumakap sa mga binti nito. Thank God dumating ka. Ninanakawan niya tayo. Nakita ko siyang may kinukuha sa kwarto natin. Sinita ko siya pero sinugod niya ako. Papatayin niya ako, Ricardo. Nanigas si Valeria. Hindi totoo yan, sir. Maniwala kayo. Sinaktan niya ang sarili niya. Tumingin si Ricardo kay Valeria. Ang mga mata ng Don, na kanina lang ay may bahid ng pagdududa sa asawa, ngayon ay nababalot na ng galit dahil sa nakikita ng kanyang dalawang mata. Ang dugo ni Isabel ay totoo. Ang mga sugat ay totoo. Sinaktan niya ang sarili niya. Ulit ni Ricardo, ang boses ay mababa, pero mapanganib. Bakit niya gagawin yon, Valeria? Bakit? Para pagtakpan ng baho niya. Sigaw ni Valeria. Dukukot siya sa kanyang dibdib. Sir, pakinggan niyo ito. May recording ako. Pinatay niya si Ma'am Eliza. Siya ang pumatay sa asawa niyo. Lalong humagulgol si Isabel. Naririnig mo ba siya, honey? Gumagawa siya ng kwento. Baliw na siya. Gusto niyang sirain ang pamilya natin dahil galit siya sa akin. Lumapit si Ricardo kay Valeria. Hinablot niya ang braso nito ng mahigpit. Sir, pakinggan niyo ako. Yung recorder. Pagmamakaawa ni Valeria, sinusubukang ilabas ang ebidensya. Pero hindi na nakinig si Ricardo. Sa isip niya, ang babaeng ito ay nanakit sa asawa niya at ngayon ay binababoy ang alaala ng namatay niyang asawa. Tama na, sigaw ni Ricardo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Valeria. Pak! Namamhid ang mukha ni Valeria. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa sakit ng kawalan ng tiwala. Binigyan kita ng trabaho, tinuring kitang kapamilya, at ganito ang igaganti mo. Nanggagalaiting sabi ni Ricardo. Lalasunin mo ang utak ng anak ko, at ngayon, sasaktan mo ang asawa ko. Sir, hindi. Lumayas ka. Sigaw ni Ricardo. Hinila niya si Valeria palabas ng kwarto. Kaladkad niya ito pababa ng hagdan. Sir, si Gabo. Paano si Gabo? Sigaw ni Valeria habang pilit na kumakapit sa railing. Papatayin niya si Gabo. Huwag niyo siyang iwan sa babaeng yan. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko. Binuksan ni Ricardo ang main door at itinulak si Valeria palabas. Bumagsak si Valeria sa malamig na semento ng driveway. Nagsisimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Huwag na huwag ka nang babalik dito, duro ni Ricardo. Kapag nakita pa kita, malapit sa bahay na ito, o malapit sa anak ko, ipapapatay kita. Blag. Isinara ang malaking pinto. Naiwan si Valeria sa dilim. Basang-basa. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang buong katawan. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Gabo. Madilim ito. Wala na. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang matutuluyan.
Sira na ang pangalan niya. At ang mas masakit, naiwan niya si Gabo sa loob ng bahay na yon kasama ang isang halimaw. Kinapa niya ang kanyang dibdib. Nandoon pa. Nandoon pa ang recorder. Pero anong silbi nito? Walang naniniwala sa kanya. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Kalaban niya ang isang milyonaryo at isang tusong kriminal. Napaluhod ulit siya sa lupa at sumigaw sa langit. Isang sigaw ng sobrang hinagpis at kawalan ng pag-asa na tila sinasabayan ng dagundong ng kulog. Patawarin mo ako, Gabo. Patawad! Sa malayo, sa likod ng bintana sa itaas, nakasilip si Isabel. Nakangiti habang pinupunasan ng dugo sa kanyang braso. Nanalo na siya. Walang tigil ang buhos ng ulan sa labas. Nakadungaw si Don Ricardo sa bintana ng kanyang library. Madilim ang gabi, kasing dilim ng nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Kanina pa niya iniisip si Valeria. Tama ba ang ginawa niya? Nakita ng dalawang mata niya ang dugo ni Isabel. Narinig niya ang mga sumbong nito. Pero bakit hindi siya matahimik? Bakit parang may mali? Ang imahe ni Valeria, basang-basa, lumuluhod sa putikan, at sumisigaw ng pangalan ni Gabo, ay ayaw maalis sa isip niya. Ang takot sa mata ng katulong ay hindi para sa sarili nito, kundi para sa bata. Papatayin niya si Gabo. Napailing si Ricardo. Imposible. Mahal ni Isabel si Gabo. Ilang beses na niyang napatunayan iyon. O hindi ba? Naputol ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng kalabog mula sa kwarto ni Gabo sa itaas. Agad siyang lumabas ng library at umakyat ng hagdan. Habang papalapit siya sa kwarto, narinig niya ang boses ni Isabel. Hindi ito ang malambing na boses na kilala niya. Mataas ito, matinis, puno ng inis. Ano ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, nalunukin mo yan? Napatigil si Ricardo sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakaawang. Sumilip siya. Nakita niyang sinusubuan ni Isabel si Gabo ng lugaw. Pero hindi ito pagsubo ng isang mapagmahal na ina. Marahas niyang idinidikdik ang kutsara sa bibig ng bata. Ayoko na po. Masakit po ang tiyan ko. Hikbi ni Gabo na nakaupo sa wheelchair. Payat na ito at mukhang takot na takot. Ang arte-arte mo, singal ni Isabel. Nagpapakahirap akong magluto tapos aarte ka ng ganyan. Kaya ka iniiwan ng mga tao eh. Kaya ka iniwan ng nanay mo. Kaya ka iniwan ni Valeria. Kasi pabigat ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ricardo. Nanigas siya. Yun ba ang sinasabi ni Isabel sa anak niya kapag nakatalikod siya? Akmang papasok na sana siya para suway ng asawa nang biglang tumunog ang cellphone tower niya sa kanyang bulsa. Ring! Ring! Napatingin si Isabel sa pinto. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Mula sa galit, naging maamo ito sa isang kisap mata. Oh Gabo, baby, kailangan mong kumain para lumakas ka. Malambing na sabi nito, pero halatang pilit. Umatras si Ricardo. Hindi siya nagpakita. Bumalik siya sa library ng mabilis. Ang puso niya ay kumakabog sa galit at takot. Sinagot niya ang tawag. Hello? Boses niya ay nanginginig. Don Ricardo? Boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Si Attorney Santos. Attorney, may balita ka na ba? Opo, sir. At sa tingin ko ay hindi niyo magugustuhan ang nalaman ko. Napahawak si Ricardo sa gilid ng mesa. Sabihin mo. Yung tungkol kay Eliza. Nagpunta ako sa bangko. Walang record na nag-withdraw siya ng malaking halaga bago siya nawala. At yung sinasabing lalaki na kasama niya, walang flight record, walang hotel booking. Wala, sir. Parang multo. Huminga ng malalim si Ricardo. At si Isabel. Tumahimik sandali ang abogado. Sir, nag-check ako sa university na sinabi niyang pinagtapusan niya sa London. Walang Isabel de Vera na graduate doon. In fact, ang social security number na gamit niya, peke. Walang record ang taong pinakasalan niyo bago ang taong 2010.
Napaupo si Ricardo sa kanyang silya, isang impostora. Tama ang hinala niya. Tama si Valeria. Salamat, attorney. Ipagpatuloy mo ang pagkalap ng ebidensya. Binaba niya ang telepono. Gusto niyang sumugod sa taas. Gusto niyang kaladkarin si Isabel palabas, gaya ng ginawa niya kay Valeria. Pero alam niyang hindi sapat ang hinala. Kailangan niya ng matibay na patunay. Kailangan niyang siguraduhin na hindi na makakawala ang babaeng ito. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Sinagot niya ito ng walang gana. Sino to? Ricardo? Natigilan siya. Kilala niya ang boses na yon. Matanda na, pero may diin at dignidad. Ang boses na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya at nag-alaga rin kay Eliza. Manangfe? Ako nga, iho. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. Pasensya na kung tinawagan kita ng ganitong oras. Manangfe, matagal na tayong hindi nagkakausap. Napatawag ka? Dahil may kumatok sa pinto ko ngayong gabi. Basang-basa, nanginginig, at humihingi ng tulong. Alam na agad ni Ricardo kung sino ang tinutukoy nito. Nariyan ba siya? Si Valeria? Tanong ni Ricardo. Halu-halo ang emosyon niya. Hiya, pagsisisi, at pag-asa. Nandito siya, sagot ni Manang Fe. At ipinarinig niya sa akin ang isang bagay na magpapaguho sa mundo mo, Ricardo. Isang bagay na matagal ko nang hinala, pero ngayon lang napatunayan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko ito pwedeng sabihin sa telepono. Masyadong mapanganib. Kailangan nating magkita. Ngayon din. Tumingin si Ricardo sa orasan. 11:11 na ng gabi. Saan, Manang? Sa lumang kapilya sa San Antonio. Doon tayo nagdasal nung ilibing si Eliza. Hihintayin ka namin doon. Papunta na ako. Binaba ni Ricardo ang telepono. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang susi ng kotse. Kinuha rin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi hinahawakan, ang kanyang baril. Sinilip niya ito, tsaka isinukbit sa likod ng kanyang pantalon. Lumabas siya ng library. Tahimik ang buong bahay. Siguro ay tulog na si Isabel. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Nang nasa tapat na siya ng pinto, lumingon siya sa taas, sa kwarto ni Gabo. Patawad, anak. Bulong niya sa hangin. Babalik ako. At sa pagbalik ko, itatama ko ang lahat. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito palabas ng gate patungo sa katotohanang matagal nang nakabaon sa lupa. Kinabukasan, isang kakaibang hapunan ang inihanda ni Don Ricardo. Kandila, mamahaling alak, at ang paboritong steak ni Isabel. Tahimik ang buong mansyon. Pinaalis muna ni Ricardo ang ibang mga kasambahay. Silang dalawa lang ang nasa malawak na dining room. Bumaba si Isabel suot ang isang pulang bestida na nagpapalitaw ng kanyang kagandahan. Ang mga sugat niya sa braso ay nakabenda. Isang paalala ng kanyang pagiging biktima kahapon. Wow, honey. Sabi ni Isabel habang papalapit sa mesa. Hinalikan niya sa pisngi si Ricardo. Anong meron? Celebration ba ito? Ngumiti si Ricardo. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oo, Belle. Celebration. Dahil sa wakas, malinaw na sa akin ang lahat. Kumislap ang mga mata ni Isabel sa tuwa. Inakala niyang tungkol ito sa pagtataboy kay Valeria. Mabuti naman, sabi niya habang umuupo. Alam mo, honey, naisip ko lang, para sa ikabubuti nating lahat, siguro dapat na nating ipadala si Gabo sa isang special care facility sa Amerika. Doon, maalagaan siya ng mga professional. At tayo, makakapagsimula na tayo ng maayos. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa kanyang kopita ng alak, ang kapal ng mukha. Gusto pa nitong itapon ang anak niya sa ibang bansa. Magandang ideya yan, sagot ni Ricardo ng mahinahon. Pero bago yan, may gusto muna akong iparinig sa'yo. Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa malalaking Bluetooth speaker ng sala.
Isang kanta ba yan? Tanong ni Isabel. Sumisimsim ng wine. Hindi. Isang mensahe mula sa isang lumang kaibigan. Pinindot ni Ricardo ang play. Sa halip na musika, boses ang pumuno sa tahimik na silid. Boses na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Itigil mo ang sasakyan, Isabel. Saan mo ako dadalhin? Natigil si Isabel sa pag-inom. Ang baso ng wine ay nanatili sa tapat ng kanyang labi. Dadalhin kita sa lugar kung saan hindi ka na makakapagsalita, Eliza. Ang baso ay dumulas sa kamay ni Isabel. Basag. Dumanak ang pulang alak sa puting mantel parang dugo. Namutla si Isabel. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala sa isang iglap. Tumingin siya kay Ricardo. Ang mga mata ay puno ng takot. Anong kalokohan to, Ricardo? Nauutal niyang tanong. Sino ang gumaya ng boses ko? I-off mo yan. Pero hindi gumalaw si Ricardo. Nakaupo lang siya, nakatitig sa asawa ng diretso. Ang tingin niya ay parang punyal. Ang recording ay nagpatuloy. Ang sigawan, ang agawan sa manibela, at ang nakakagimbal na tunog ng banggaan. Screech! Blag! At ang huling halakhak ni Isabel. Paalam, Eliza. Tumayo si Isabel. Nanginginig ang buong katawan. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ni Valeria. Pinapaniwalaan mo ang katulong na yon kaysa sa asawa mo. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. Wala akong binanggit na galing kay Valeria ito, Isabel. Lumakad siya palapit sa asawa. Bawat hakbang ay mabigat. Narinig ko na ang lahat. Sabi ni Ricardo sa mababang boses. Ang sulat ni Eliza, ang investigasyon ng abogado ko tungkol sa peke mong pagkatao. Ikaw si Maricel, hindi ba? Isang wanted na estafador. Hindi totoo yan. Sigaw ni Isabel, paatras ng paatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Pinatay mo siya. Nanggagalaiting sabi ni Ricardo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinatay mo ang asawa ko at sa loob ng 10 taon, pinapaniwala mo ako na iniwan niya ako. At ang mas masahol pa, pinahirapan mo ang anak ko sa ilalim ng pamamahay ko. Biglang nagbago ang mukha ni Isabel. Mula sa takot, naging puno ito ng puot. Kung bistado na rin lang siya, wala na siyang itatago. Tumawa siya. Isang tawang parang baliw. Oo! Sigaw niya. Oo, pinatay ko siya. Kasi ang tanga-tanga niya. Nasa kanya na ang lahat, pero ang hina-hina niya. At ikaw? Ang dali mong utuin, Ricardo. Isang iyak ko lang, sunod-sunuran ka na. Hinablot ni Isabel ang steak knife mula sa mesa. Pero hindi ako makukulong. Sigaw niya, itinaas ang kutsilyo. Papatayin muna kita bago ako. Blag! Bumukas ng malakas ang main door. Pumasok ang mga pulis, nakatutok ang mga baril. Ibaba mo ang sandata. Pulis ito! Sigaw ng hepe. Natigilan si Isabel. Tumingin siya sa paligid. Napalibutan na siya. Sa likod ng mga pulis, pumasok ang 2 babae, si Manang Fe at si Valeria. Basang-basa pa rin ang buhok ni Valeria mula sa ulan kagabi. Pero ang mukha niya ngayon ay hindi natakot. Puno ito ng tapang. Tapos na ang laro mo, Isabel, sabi ni Valeria ng matatag. Binitawan ni Isabel ang kutsilyo. Bumagsak ito sa sahig. Kasabay nito, bumagsak din siya sa kanyang mga tuhod. Umiiyak, sumisigaw, nagwawala habang pinupusasan siya ng mga pulis. Hindi! Bitawan niyo ako! Donya ako! Asawa ako ni Ricardo de Villa! Walang hiya kayo! Habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis, nagtama ang paningin nila ni Valeria. Wala nang takot si Valeria. Tanging awa na lang para sa isang kaluluwang nilamon ng kasakiman. Nang mawala na ang ingay ng sirena, naiwan ang katahimikan sa sala. Nakatayo si Valeria sa gitna ng kwarto. Nakatingin siya kay Don Ricardo. Si Don Ricardo, ang makapangyarihang bilyonaryo, ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang lalaking nagtaboy sa kanya sa ulan, ang lalaking sumampal sa kanya. Sa harap ni Valeria at sa harap ni Manang Fe,
Dahan-dahang lumuhod si Don Ricardo. "Sir," gulat na sabi ni Valeria. Aalalayan sana niya ito patayo. "Huwag!" Pigil ni Ricardo. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay halos dumikit sa sahig. Ang mga balikat niya ay yumanig sa pag-iyak. "Patawarin mo ako, Valeria." Humahagulgol na sabi ni Ricardo. "Patawarin mo ako sa naging bulag ko, sa pananakit ko sa iyo, at higit sa lahat, sa pagpapabaya ko sa anak ko." Napaluha si Valeria. Lumuhod din siya para magkapantay sila. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang amo. "Hindi po ako ang nangangailangan ng patawad niyo, sir," malumanay na sabi ni Valeria. Tumingin siya sa taas, sa direksyon ng kwarto ni Gabo. "Siya po, ang anak niyo." Tumingala si Ricardo. Ang mukha ay puno ng luha at pagsisisi. Tumayo siya, pinunasan ng mukha at tumango. "Samahan mo ako," pakiusap niya kay Valeria. "Hindi ko kayang harapin siya ng mag-isa." Sabay silang umakyat ng hagdan, patungo sa silid kung saan naghihintay ang isang batang matagal nang nangungulila sa pagmamahal ng isang ama. 1 taon na ang lumipas. Maliwanag ang sikat ng araw sa hardin ng mansyon ng mga De Villa. Wala na ang madilim na aura na bumabalot dito noon. Wala na ang mga sigawan. Wala na ang takot. Sa gitna ng damuhan, nakatayo si Gabo. May suot siyang bakal na brace sa kanyang mga binti at nakahawak siya sa 2 bakal na railings. Basang-basa siya ng pawis at nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Isa pa, Gabo, kaya mo yan," bulong ni Valeria. Nakatayo siya sa dulo ng railing, nakadipa ang mga kamay, handang sumalo anumang oras. Huminga ng malalim si Gabo. "Pagod na po ako, Yaya." "Anak, tingin ka sa akin." Boses ito ni Don Ricardo. Nasa tabi siya ni Gabo, hindi nakasuot ng suit, kundi isang simpleng polo shirt. Nakaalalay ang kamay niya sa likod ng anak. "Tandaan mo ang sinabi natin? Ang De Villa ay hindi sumusuko." Tumango si Gabo. "Opo, Papa." Pinilit ng bata na ihakbang ang kanang paa. Mabigat, masakit, pero itinulak niya ang sarili. Clank! Tumunog ang bakal ng brace. Isang hakbang. "Isa pa!" Sigaw ni Ricardo, pumapalakpak. Clank! Pangalawang hakbang. Napangiti si Valeria. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mata ay luha ng purong kaligayahan. Malayo na ang narating nila. Si Isabel ay hinatulan na ng habambuhay na pagkakulong noong nakaraang buwan. Ang hustisya ay nakamit na rin para kay Eliza. At si Ricardo, ibinenta niya ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya. Hindi na siya ang workaholic na ama na umuuwi lang para matulog. Siya na ngayon ang ama na naghahatid kay Gabo sa therapy, nagbabasa ng kwento sa gabi, at napatingin si Valeria sa amo. Nahuli niya itong nakatingin din sa kanya. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting puno ng pasasalamat, at kung hindi siya nagkakamali, pagmamahal, na mula ang pisngi ni Valeria at nag-iwas ng tingin. Kinagabihan, nagbago ang bihis ng mansyon. Maraming tao, mga bisita, mga kaibigan, at mga mamamahayag. May malaking tarpaulin sa entablado. Grand Launch Eliza De Villa Foundation for Children with Disabilities. Nakatayo si Valeria sa gilid. Suot ang isang simpleng pero eleganteng asul na bestida na regalo ni Ricardo. Umakyat si Don Ricardo sa entablado. Hawak niya ang microphone at tumahimik ang lahat. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. "Dati akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Akala ko ang pagiging ama ay ang pagbibigay lang ng material na bagay." Tumingin siya kay Gabo na nasa front row, nakaupo sa wheelchair pero nakangiti ng malapad. "Pero may isang tao na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman. Isang tao na nagpakita sa akin na ang pamilya ay hindi lang sa dugo, kundi sa pagpili na magmahal araw-araw." Lumingon si Ricardo sa direksyon ni Valeria.
Itinutok ng spotlight ang ilaw sa kanya. Valeria, tawag ni Ricardo. Halika dito. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Umiling siya, nahihiya. Pero sinanyasan siya ni Gabo na umakyat. Nanginginig ang mga tuhod na umakyat siya sa stage. Hinawakan ni Ricardo ang kamay niya sa harap ng maraming tao. Mainit ang palad nito. Ang foundation na ito ay ipinapangalan ko sa aking yumaong asawa, si Eliza. Pero ang inspirasyon nito, ang puso nito, ay ang babaeng nasa tabi ko ngayon. Siya ang nagligtas sa anak ko. Siya ang nagligtas sa pamilyang ito. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Valeria si Manang Faye sa baba. Umiiyak at pumapalakpak din. Biglang may gumalaw sa gilid ng stage. Lahat ay napasinghap. Si Gabo. Gamit ang kanyang walker, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng entablado. Walang wheelchair. Gabo! Bulalas ni Valeria, akmang aalalayan ng bata. Hayaan mo siya, bulong ni Ricardo. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Valeria. Buong tapang na naglakad si Gabo hanggang sa makarating siya sa tapat ni Valeria. Hingal na hingal siya, pero ang mukha niya ay nagniningning. May inilabas siyang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang lumang music box ni Eliza. Para sa'yo po ito, sabi ni Gabo sa mikropono. Gabo? Kay Mama Eliza yan, sabi ni Valeria, naluluha. Alam ko po, sagot ng bata. Pero kung andito si Mama Eliza, alam ko po na ibibigay niya ito sa'yo. Kasi, ikaw na po ang mama kong ngayon. Bumagsak ang mga luha ni Valeria. Hindi niya napigilan. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Gabo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Hikbi niya. Naramdaman niya ang kamay ni Ricardo na yumakap sa kanilang dalawa. Isang yakap na bumuo sa mga pirasong nawasak ng nakaraan. Sa huli, lumabas silang tatlo sa balcony ng mansyon. Madilim ang langit, pero puno ng mga bituin. Naalala mo ang kwento mo sa akin dati, Yaya? Tanong ni Gabo habang nakatingala. Yung tungkol sa mga bituin na natatakpan ng ulap? Oo, sagot ni Valeria habang nakaakbay sa kanya si Ricardo. Wala na po yung mga ulap. Nakangiting sabi ni Gabo. Tumingin si Ricardo kay Valeria. Wala na, dahil nandito ka na. Dahan-dahang inilapit ni Ricardo ang mukha niya kay Valeria. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa wakas, ay nagtagpo ang kanilang mga noo. Walang salita, pero sapat na ang tibok ng kanilang mga puso para sabihin ang pangako ng isang bagong bukas. Isang pamilyang binuo ng sakit, pinatibay ng katotohanan, at binigkis ng wagas na pag-ibig. Ang dilim ay nagwakas na. Ang umaga ay dumating na. At dito nagtatapos ang kwento ni Valeria, Don Ricardo, at ng munting anghel na si Gabo. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat at binuo ko ang bawat kabanata, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Naramdaman ko ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Valeria, ang bigat ng pagsisisi ni Ricardo, at ang wagas na pag-asa sa puso ni Gabo. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang drama. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa lukso ng dugo. Minsan, ang pamilya ay ang mga taong pinipili nating mahalin, ang mga taong handang manatili sa ating tabi kapag tinalikuran na tayo ng mundo. Naway baunin ninyo ang mensahe na kahit gaano kadilim ang gabi, laging darating ang umaga, na ang pagpapatawad ay ang susi sa tunay na kalayaan at ang pagmamahal ay ang pinakamabisang gamot sa lahat ng sugat. Sana ay naantig ko ang inyong mga puso at nabigyan kayo ng inspirasyon. Gustong-gusto kong malaman ang inyong mga saloobin. Kung napaluha, napangiti, o na-inspire kayo, huwag kayong mahiyang ibahagi ang inyong naramdaman sa comment section
sa ibaba. Ang inyong mga kwento at reaksyon ang nagbibigay lakas sa akin para patuloy na lumikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat po.